Sundan po natin ang susunod na kabanata sa kakaibang kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para po lagi kayong updated. Napataas ng kilay si Dewey. May something pala sa dalawang iyon. Inisip niya kaya siguro mabigat ang loob ni Therese sa kanya. Baka na-sense nitong may paghanga siya kahit papaano kay Clint. Nang gabing iyon ay nagkasiyahan ang buong grupo sa dinner. Noon lang sila na kumpleto. May bitbit silang take-out na pagkain at ilang kahong beer. Napuna ni Dewey na sinasadyang iparamdam at ipakita sa kanya ang pagpapakyut at pagiging sweet ni Therese kay Clint. Lalo na nang maparami na ito ng nainom na beer. At ang lalaki naman ay parang game day na nakipaglandian. Kulang na lang ay maghalikan ang dalawa sa harap nila. Magkatabi na ang mga ito sa mesa noong dinner. Pagdating sa sala, magkatabi pa rin. Lahat ay nanunudyo sa dalawa maliban sa kanya. Ibinuhos na lang niya ang atensyon sa pag-inom. Panay ang tungga ni Dewey ng beer. Mabilis din kaysa sa mga kasamahan ang pag-refill niya mula sa tower na pinaglagyan niyon. Hanggang sa para ng kumakapal ang kanyang mukha. Parang sinisilihan pa ang puwet niya sa pagkasiwa sa ginagawa ng dalawa. Naiihi na rin siya. Nag-excuse na lang siya pupunta sa CR para magwiwi. Tinansya ni Dewey ang sarili bago tumayo pero nakaramdam siya ng pagkahilo. Pero bago pa siya bumagsak ay nasalun siya nang nakatayo na rin si Tim. Kanya-kanyang tikhim ang mga kasamahan nila. Tinutudyo sila. Lasing ka na, Dewey. Sasamahan na kita. Magre-react pa sana si Dewey nang maramdaman ang kamay ni Tim sa kanyang balikat. Pero dahil sadyang hindi niya kaya ay hinayaan lang niya ito. Tinawanan at tinudyo pa siyang lalo ng mga kasamahan sa ginawa ni Tim. Parang lalo lang siyang mapapaihi dahil sa pagkadisgusto. Paikis-ikis ang lakad niya. Sa kasamaang palad, sumunod ang lalaki at inalalayan pa siya. Hinayaan lang niya ito pero sa silid na siya nagpahatid. Kaya mo ba? Akmang alalayan pa sana siya ni Tim hanggang sa pagpasok sa banyo pero tumanggi siya. Okay lang ako. Iihi ko lang to at ayos na. Pilit na idinilat ni Dewey ang mga mata at pilit ding gumiti sa lalaki bago isinara ang pinto. Saka susuray-suray na pumasok sa banyo. Habang umiihi ay naglalakbay ang isip niya. Sa mga magkasintahan o nagkakagustuhan, aka Clint at Therese. Inisip din niya si Tim at pati na ang iba pang mga lalaking nagpapapansin, nanunuyo at nagkakagusto sa kanya mula noon hanggang ngayon. Parang ngayon lang napagtuunan ng pansin ni Dewey ang aspetong iyon ng kanyang buhay. Paano ba ang pakiramdam ng nagmamahal o minamahal? At kung ano pa ang pwedeng maranasan sa pakikipagrelasyon sa opposite sex? Paano kaya kung may magpursige sa mga nagkakagusto sa kanya? Susunggabang kaya niya? Makikipag-date siya? Makikipaghalikan? Sa puntong iyon ay tinigil na niya ang pag-isip. Hindi siya magkandatuto sa pagtayo at pagpa-flush ng toilet. Naghugas siya ng mga kamay at naghilamos. Masyado nang napapalayo ang takbo ng kanyang isip. At 24, Dewey had never been kissed and never been touched. Hindi pa siya nagkaka-boyfriend. May mga nagtatangkang manligaw pero sadyang pihikan siya. Bumuntong kinanga siya. Lasing na talaga siya at kung ano-ano na ang kanyang naiisip. Gusto na lang sana niyang matulog pero baka naman masabihan siyang killjoy. Kaya kahit napipilitan ay bumalik pa rin siya sa inuman. Nakailang tagay pa siya bago nagpaalam sina Clint at Therese. Ingat kayo, nakigaya rin si Dewey sa mga kasamahang nagpaalam dito. 4 silang naiwan sa sala kasama sina Isabel at Tim. Parang mawalang balak tumigil sa pagtuma. Nakakaingit sila, Dewey no. Parang nanunod yung sabi ni Isabel sa kanya. Kanyan talaga ang buhay. May nauuna, may nahuhuli. So, better luck next time.
Nandito naman ako, Dewey, sabi naman ni Tim. Ay nako, pare-pareho lang tayong nakainom. Bukas balik na tayo sa dati. Kaya mabuti pa matulog na tayo. Patay mali siyang sagot ni Dewey. Pinakiramdaman niya ang sarili. Lasing pa rin siya pero nasanay na sa pakiramdam. Hindi naman siguro siya aabuti ng umaga bago makarating sa silid. Tumayo na siya. Nang tangkain siyang alalayan ni Isabel at Tim ay iwinasiwas niya ang kamay. Kaya ko. Sagot niya parang lutang ang pakiramdam at namumungay na ang mga mata. Ang dingding ang ginawa niyang kaagapay hanggang sa makarating sa silid. Pero aminin man ni Dewey o hindi, may kung anong bahagi sa isip at katawan niya ang nagkaroon ng buhay. Ang curiosity niya sa pagkikipagrelasyon at sa mga gawaing kaakibat niyon. Hindi niya mapigilan iyon, the undescribable desire or want to try. Nakarating siya sa silid sa wakas. Nahirapan pa siyang kapain ng switch ng ilaw na dumagdag lang sa kanyang pagkahilo. Kaya nang marating niya ang kama ay pabagsak siyang nahiga roon. Dahil sa kalasingan, nakatulog siya kaagad na bukas ang ilaw. Saglit lang nakatulog si Dewey at sa gitna ng pagkahimbing, nagising siya. Hindi komportable ang pakiramdam. Masyadong mainit. Hindi niya maalala kung nagbukas o nagsara siya ng bintana o kung nagpaandar siya ng electric fan. Malamang hindi, nagkamot siya habang nanglalagkit ang pakiramdam. Pero dahil lasing pa rin ay tinatamad siyang bumangon. Nag-iba na lang siya ng posisyon sa kama. Nakatulog siya uli pero saglit lang. She was still feeling uncomfortable. Pero nadagdagan pa iyon, parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Huli na para maibangon niya ang mabigat na katawan dahil napasukan na siya sa mismong kama. Umungo lang siya at bumalik sa pagkakapikit. Nagsuka siya sa gilid ng kama. Saglit siyang nakatulog uli pero nagising na naman. Naulit ang pagsusuka sa gilid ng kama. At naulit pa. Parang ilang minuto lang siyang naiidlip at napapasukan na siyang muli. Umungol si Dewey. Sa dami ng naisuka ay nabawasan ang kanyang kalasingan. Nakakapag-isip na siya. Nagliliwanag ang isip kahit paano. Naging aware na ang pang-amoy at pakiramdam niya. Umungol pa siyang muli. Saka nagpakawala ng mahabang paghinga sa inis sa sarili dahil amoy suka na ang kanyang kwarto. Nagsisisi siya kung bakit hinayaan niya ang sariling mapasobra ng inom kahit alam niyang hindi niya kakayanin sa huli at siya lang din ang magsasuffer. Sa una lang talaga masarap ang alak, lalo pa kung naiinis ka. Pinilit niya ang sariling bumangon. Sa wakas nakatayo rin siya. Pero nahilo naman at napatras. Hindi na niya naibalanse ang katawan, kaya nang mabangga ng likod niya ang antigong salamin, ay tuluyan siyang napasandal doon. Napasobra naman yata ang pagkakadiin niya sa bagay dahil narinig niyang parang nag-crack iyon. No, sabi ni Dewey na nakaharap na sa salamin. Tuluyang kumalat ang lamat. Hindi na niya makita ng buo ang refleksyon niya. Saglit na nawala ang kanyang kalasingan. Shit! Napamura pa siya ng magsilaglag ang nagkapera-pirasong salamin. Napamata na lang si Dewey habang nangyayari iyon. Baka mapagalitan siya dahil sa pagkasira ng salamin. Mukhang super antique pa naman iyon. Baka singilin siya ni Mrs. Ledesma. Sumagi rin sa isip niya ang kamalasang kaakibat ng pagkabasag niya ng salamin ayon sa mga superstitious beliefs. Namamalasin ang isang tao ng 7 taon kapag nakabasag ito ng salamin. Pero alam naman niyang hindi nangyayari ang ganoon. Bumigat ng tuluyan ang kanyang pakiramdam at pumintig ang sentido. Napangiwi siya habang napapapikit. Dagdag pa iyon sa lilinisin niya. Nagtatalo pa ang katamaran at ang kagustuhang malinis ang silid para komportable siyang makapagpahinga. Pero dinaig ng kagustuhang makapagpahinga ng maayos ang isip ni Dewey, kaya nagsimula siyang damputin ng isang malaking tipak ng salamin pero nasugatan siya. Aw! Napangiwi siya sa nakitang hiwa na nilabasan ng dugo sa kanyang daliri.
Tumayo siya at pumalatak sa isip. Dapat ay pinagpabukas na niya ang pagliligpit niyon. Nagpalit na lang sana siya ng kobre kama. Mabigat ang loob kasama ng mabigat na katawan, nagtungo si Dewey sa banyo at pinaampat ang pagtulo ng dugo sa sugat. Nabawasan kahit papaano ang bigat ng ulo niya nang lumabas siya ng banyo. Nagpalit lang siya ng kobre kama at iyon ang ginamit para maipon sa isang tabi ang mga bubog. Nagawa rin niyang magpalit ng bedsheet at damit kaya mas maginhawa ng humiga siya. Napatay rin niya ang ilaw at nasindihan ang lampshade. Umayo siya sa ibabaw ng kama at yumakap pa sa kanyang life-sized pillow. Humikab siya at pumikit. Ipapaalam na lang niya kay Clint ang nangyari sa salamin para magawa ng paraan. Pagkaalala sa lalaki, naalala rin niya si Therese at ang paghaharutan ng mga ito. Her mind wandered again. Naisip na naman ni Dewey ang kalalakihan, ang mga ginagawa ng mga lovers, and the feeling. Mahimbing na ang tulog ni Dewey nang lumitaw ang parang usok sa loob ng silid na nagmula sa nabasag na salamin. Pagkatapos ng ilang daang taon, nakalabas na rin ito muli. Kanina pa nito gustong lumabas pero inaalala nitong baka makita o maramdaman niya kaagad ito. Lumapit ito sa kama. Nakatunghay lang sa kanya. Pinag-aaralan ang kanyang kabuuan. Hanggang sa unti-unti nagkakaroon ng hugis. Nagkakatawang parang tao pero hindi mamumukaan. Ang figura nito ay sa isang lalaki. Malaki ang pangangatawan, ang mga kamay. Wala itong saplot at malaki rin ang pagkalalaki. Dumukwang ito sa mukha ni Dewey at hinawakan ang mga hantad na bahagi ng kanyang balat. Mula sa kanyang mga braso, balikat, mukha at leeg, at pababa sa nakabuyangyang na bahagi ng kanyang mga hita, pababa sa kanyang mga paa. Gumalaw si Dewey. Nagising na naman siya sa hindi komportableng pakiramdam. Parang may gumapang sa mukha, leeg, mga braso, mga hita, mga binti at mga paa niya. Pinagkakamot niya ang mga iyon. Parang nangangati ang kanyang pakiramdam. Nagpalit siya ng posisyon. Naiwan na ang kaiyakap na unan. Nakatihaya siya at bahagyang nakataas ang isang tuhod. Makikita sa posisyong iyon ang tanging panloob na suot niya sa ilalim ng 90s na pinakakomportable dahil nanlalagkit ang kanyang katawan. At muli siyang bumalik sa mahimbing na pagtulog. Nakatayo na ngayon ang imahe, nakatunghay pa rin kay Dewey. Para itong may binabalak pero nagdadalawang isip. Hinawakan pa nito ang ari at hinimas-himas iyon habang pinapanood ang dalaga. Muling gumalaw si Dewey. Mabigat ang talukap ng mga mata pero pinilit niyang dumilat. Pakiramdam niya may ibang tao sa silid. May naaninag siyang imahe sa paanan ng kama pero hindi niya mamukhaan. Totoo yata ang pakiramdam niya. Kanina ay parang may nakamasid sa kanya. Pagkatapos ay may humaplos kaya siya napakamot. Parang may naririnig siyang mahina pero magaspang na paghinga maliban sa sariling paghinga. Pero nang kumurap si Dewey ay nawala ang imahe. Ang naiwan ay ang kakaibang pakiramdam. Pero inaantok pa rin siya. Siguro ay guni-guni lang na iyon. Baka nananaginip lang siya. Hinila niya ang kumot sa kanyang uluhan at ibinalot iyon sa katawan. Muli siyang pumikit at bumalik sa pagtulog. May hindi may paliwanag na sensasyong lumukob sa katawan ni Dewey maya-maya. Iyon ay dahil may magagaspang at malalaking mga kamay na dumadama sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Inakala niya noon, una na makati iyon pero hindi naman yata. Para siyang nakikiliti na hindi may paliwanag. Nagustuhan pa niya ang sensasyong hatid niyon. Ang bawat madaanan ng kamay ay nagiinit. Lalo na sa magkabila niyang dibdib na pakiramdam niya ay namamaga ng husto at tigas na tigas ang mga nipple. Pero lalong tumindi ang pag-iinit ng kanyang katawan at parang nag-aapoy na nang dumako ang isang kamay sa pagitan ng kanyang mga hita. Umungol,
Nagpabiling-biling si Dewey sa kama. Nananaginip yata siya ng mahalay na eksena. Nasobrahan na yata siya ng kaka-imagine at hindi na natahimik ang kanyang subconscious. Pero nagugustuhan niya ang panaginip niya, lalo na nang magsimula ng gumalaw ang kamay sa pagitan ng kanyang mga hita. Exploring her feminine side, teasing her clit, drawing circles. Hanggang sa maramdaman niya ang tangkang pagpasok ng matigas na bagay sa kanyang kasilanan. Napaiktad siya. Noon nagising ng tuluyan si Dewey. Hinahabol ang paghinga at mabigat ang dibdib. Pinilit niyang bumangon sa kasumandal sa headrest ng kama. Pagkatapos ay hinila ang kumot hanggang leeg at hinintay na makabalik sa normal ang pakiramdam nang tuluyan ang makabawi sa kanya hinayaang dumaloy ang kanyang pag-iisip. Anong nangyari? Tanong niya sa isip at pilit na sinasabi sa sarili na guni-guni o panaginip lang niya ang nangyari. Nakainom siya kaya parte lang iyon ang epekto ng alak. Pinakiramdam ni Dewey ang sarili. Shit, sambit niya na biglang pinanlamigan. Nakalimutan niyang hindi pa rin okay ang pakiramdam niya. She could really feel that her body was touched by whoever. Iyong gaspang at laki ng kamay na humawak sa kanya. Duda siya kung imaginary lang iyon. Ramdam pa nga niya ang bigat ng kanyang dibdib pagkagising na parang may nakadagan sa kanya. Para ring namamaga ang kanyang dibdib. And her sex organ? She touched herself and discovered that her panties were soaking wet. Hindi malaman ni Dewey ang gagawin. Pumintig ang sentido niya, bumalik ang sakit ng ulo niya at sama ng pakiramdam. Parang mabibigak ang kanyang ulo. Umayo siya ng higa at sinubukang pumikit pero hindi niya makalimutan ang naranasan. Tuwing ipinipikit niya ang mga mata, nai-imagine niya ang paggalaw ng mga kamay sa katawan niya kaya napipilitan siyang gumising. Asiwa siya sa kanyang nararamdaman. Hindi pwedeng mangyari ito. Huminga siya ng malalim at mariing pumikit. Imahinasyon lang niya ang lahat. Nag-i-imagine lang ako. Nag-i-imagine lang ako. Nag-i-imagine lang ako. Paulit-ulit niyang usal sa isipan. Parang nag-i-echo sa utak niya iyon hanggang sa hindi na namalayan ni Dewey kung paano siya nakatulog. Pagising ni Dewey kinabukasan ay mabigat pa rin ang ulo niya at muling naalala ang nangyari. Ipinilig niya ang ulo para palisin iyon. Nagtungo siya sa banyo at nagbabad ng matagal sa maligamgam na tubig hanggang sa tuluyang maging presko ang kanyang pakiramdam. Pero nang tumapat siya sa salamin sa banyo at nakita ang kalahati ng kanyang hubad na katawan, ay natigilan siya. Napatitig si Dewey sa sariling imahe. Kusang dumaloy sa utak niya ang naranasan ng gabing nagdaan. Kung paano naglakbay ang magagaspang na kamay sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Kung paano niyon haplusin, pigain at lapirutin ang kanyang dibdib at mga dunggot noon. Mula sa sariling napahawak siya sa dibdib. Parang may gumapang na pamilyar na init sa katawan niya nang mapadaiti ang kanyang palad sa dibdib na basta na lang nag-react at nanigas. Gumalaw ang kamay niya at pumiga. Pinaglaruan ang naninigas na dunggot. Napapikit siya nang maramdaman ang pagdaloy ng init hanggang sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang katulad na pakiramdam niya ng gabing iyon. Hindi pa rin tumitigil ang kamay ni Dewey na parang may sariling isip. Bumaba sa puso niya ang isang yun habang abala sa kanyang dibdib ang kabila. Magkasabay niyang dinadama ang kanyang dibdib at ang namamasang kasilanan.